Buti pala, nakita kita, ano? Hindi ka naman ba papagalitan ng parents mo? Maaaring stricto ang mga magulang ko pero mababait sila. Ganun ba? Hindi mo mamasamain. Ano yun? Apelyido mo kasi nakwento kita kila Jomar at saka sa nanay niya eh. Yung tungkol sa'yo. Hindi, huwag kang mag-alala. Wala naman silang nasabing masama tungkol sa'yo. Yun nga lang, hindi ka nila ganun kakilala dahil nga hindi nila alam yung apelyido mo. Pero kung hindi ka naman komportableng sagutan, okay lang naman. Pwede ba kitang ihatid na lang sa bahay niyo? I mean, kung okay lang sa'yo. Sige na, huwag kang mag-alala. Behave ako. Para naman di ako mabadshot sa parents mo. Tara. Salamat. Nagkabala ka pa talaga. Nagasan na pala yung parents mo? Mag-isa lang ako ngayon dito. Nasa Maynila sila ngayon. Umalis sila kaninang madaling araw. Babalik din sila mamayang gabi. Pasensya ka na kung di kita mapapatuloy sa loob ng bahay, ha? Dahil sigurado ako mapapagalitan nila ako kapag nalaman nila na nagpatuloy ako ng bisitang lalaki sa loob nang wala sila. Pero lang. Naintindihan ko naman. Sige, tawagin mo na lang ako kapag aalis ka na. Naiwan mo na kita dito. Uy, teka. Saan mo punta? Marami pa kasi akong kailangan asikasuhin. May darating na bisita sila mama at papa mamayang gabi. Kung gusto mo, baka tulungan na lang kita. Wala rin naman akong gagawin. Okay lang. galing, tol? Isang oras na ako naghahanap sa'yo, hindi kita makita. Wala pa ako isang oras nawawala.
Hindi, pare, kasi galing ako dun kila Eloisa. Alam ko na kung saan siya nakatira. Dinidiskartehan ko kasi. Ano? Anong ano? Makapagtanong ka naman, parang takang-taka ka. Doon siya nakatira dun sa paakyat na bundok. Sino ba hindi magtataka sa'yo, tol? Wala kayo nakatira doon sa bundok. Hindi sa nakikialam ako sa bisita mo, anak. Pero sa tingin ko, kailangan mo nang pabalikin sa Maynila ang kaibigan mo. Ako po? Wala naman akong ginagawang masama. Ba't ako babalik ng Maynila? Wala ka nang ginagawang masama, pero baka ikaw ang mapasama kung hindi ka pa iiwasin sa sinasabi mong Eloisa. Matagal na ako sa lugar na ito. Kaya kung naniniwala ka sa sinasabi ko, mabuti pang bumalik ka na ng Maynila bago ka pa mapahamak. Kung Maynila, sa'yo'y hindi mawawala. Ilang beses kong inulit kila Jomar na dito ka nakatira. Ano ba tayo naman yun? Akala na nag-iimbento ako. Tapos, yung nanay pa dyan, medyo na bad trip. Sabi, bumalik na daw ako ng Manila bago daw ako mapahamak. Hindi ko naman sila masisisi eh. Ganyan naman talaga yung mga tao. Mapangisda. Anong ibig sabihin? Hindi ito yung unang beses na marinig ko yung kwento mo. Kapag nagkakaroon ako ng kaibigan na taga-bayan, tapos malaman ng mga magulang nila na magkaibigan kami, agad silang pinapalayo sa akin. Pero bakit? Hindi ko alam. Kaya mas pinipili ko na lang manatili dito sa bahay. Hindi ako nakikipagkaibigan. Lumalabas lang ako kung kinakailangan. Eloisa, alam ko, medyo na-offend ko dun sa sinabi mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniniwala sa kanila. Kung ayaw na maniwala, diwa. Importante naman sa akin. Tsaka kung kahit na bumalik pa na ako sa Manila, babalik pa rin naman ako dito. Para dalawin ka, pangako. Huwag na. Huwag ka na pang bumalik dito. Umalis ka na. Eloisa, may sarili naman siguro ako desisyon para sa sarili ko. Kung gusto ko ito makikaibigan, hindi wala naman makakapigil sa akin eh. Umalis ka na. Eloisa, pero Umalis ka na. At huwag ka na pang babalik. Eloisa, Eloisa, saglit. Ano to dinaramdam ko dito sa puso ko? Pag-ibig nga
ba ito? Nang ikaw ay nasilayan ko, nagbago ang mundo, umikot para sa'yo. Pagkat mahal, mahal kitang talaga, hindi magbabago pag-ibig para sa'yo. Labis sayang nadarama ko tuwing ika'y nakikita ko, naging makulay ang mundo ko dahil sa'yo.